Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 901 hanggang 905. Kabanata 901. Sinadya ni Jacob na banggitin ang maliit na kagubatan, para lang makita kung paano mamula si Mei Ching. Kalmado man siya, nahihiya siyang isipin ang mapangahas na kabataan, matamis at hindi maliwanag na nakaraan ng dalawa. Naramdaman ni Jacob na kailangan niyang isipin pa ni Mei Ching ang nakaraan, at isipin ang tungkol sa nakaraan na nagpasabik sa kanya, at tiyak na pumupukaw ng apoy sa kanyang puso ng mahigit 20 taon na naghihintay. Naturally, alam ni Mei Ching kung ano ang ibig niyang sabihin, at hindi niya maiwasang talikuran ang paksa and blurted out, "Nga pala, kumusta ang dating guro natin ngayon?" Sinabi ni Jacob, hindi masama, ngunit ang mga binti ay hindi masyadong maginhawa. Huling pagkakataon ng ating matanda na magsama-sama ang mga kaklase, niyaya namin siya sa alma mater at niyaya sa classroom para bigyan tayo ng lecture. Talaga, bumuntong hininga si Mei Ching, nakakahiya na hindi makadalaw sa iyong party. Ngumiti si Jacob at nagsabi, mayroon kaming maliit na pagtitipo noong panahong iyon. Matandang magkaklase kaming lahat mula sa Ores Hill o malapit sa Ores Hill, at lahat sila ay mga kaklase na lalaki. Tumango si Mei Ching at sinabing, mukhang maraming kaklase ang party ngayon, dahil ako ay nakipag-ugnayan sa ilang mga batang babae na nagkaroon ng magandang relasyon sa akin, at lahat sila ay handang pumunta. Mabuti yan, nakangiting sinabi ni Jacob, kung gayon maaari tayong magsama-sama sa pagkakataong ito. Sinabi ni Mei Ching, ngunit narinig ko na tila hinarap si Pan Ming dahil sa katiwalian. Siya ngayon ay nasa kustodiya na naghihintay ng pag-uusig. Oo, nang maisip ni Jacob na kinuha ni Pan Ming ang kanyang manugang, upang magpanggap na mapilit sa kanya noong nakaraan, siya ay galit na galit. Yung old bastard last time, sinisiraan niya talaga siya sa harap ng mga dati niyang kaklase. Ngayon ay nasa kulungan siya, hindi alam kung gaano siya kaganda. Kaya't napangiti siya at sinabing, Old Pan Ming, he deserves it. Sabi niya nagtatrabaho siya ng maayos, hindi gumagawa ng mabuti, at iniisip na gamitin ang kanyang posisyon para mapadali ang katiwalian sa buong araw. Ano dapat ba nating gawin? Nagturo ang ating guro sa taong iyon. Hindi nila tayo hinihiling na maging mga talent. Ngunit dapat nilang gawin tayong isang matuwid na tao. Ang mga taong tulad niya ay pagmamay-ari at mayroon ng kanilang sariling problema. Tumango si Mei Ching bilang pagsang-ayon. Sa katunayan, karamihan sa mga lumang intelektual ng kanilang henerasyon ay napakatuwid. Ang lahat ay pumasok sa unibersidad na may saloobin ng pag-aambag sa bansa at lipunan. Kahit na si Mei Ching ay palaging nakatira sa Estados Unidos, siya ay palaging nag-aalala tungkol sa bansa. Nagkaroon ng ilang malalaking natural na sakuna sa bansa. Nag-donate si Mei Ching ng maraming pera at materyales, at pinuri pa nga ng bansa. Gayunpaman, palagi siyang kumikilos ng napakababa, at ang ganitong uri ng bagay ay hindi kailanman nabanggit sa iba. Kaya walang ideya ang mga matatandang kaklase tulad ni Jacob na si Mei Ching ay isang mahusay na nagkawanggawa sa ibang tao. Sa sandaling ito, biglang nagring ang cellphone ni Jacob. Kinuha niya ito at nalaman na ito ang WeChat group ng Student Union noong panahon ng taon ng unibersidad. Walang nagsalita sa grupong ito sa loob ng ilang araw. Sa oras na ito, lahat ay bigla nilang sinabi, mga kaklase, si Mei Ching ay nag-oorganisa ng isang pagtitipon sa tanghali ngayon. Nandito ka na ba? Nasa Ores Hill ako. Naghahanda na ako para sa isang piging. I'm on my way to Ores Hill, may 100 kilometro pa ang natitira, at makarating ako ng 1 oras at kalahati. Kakababa ko lang ng eroplano. Dumating ako dito specially from East Cliff.
Sa pagkakataong ito, may nagsabing, Jacob, lumabas ka kaagad, dumating ang iyong unang pag-ibig. Ikaw na matanda hindi mo pa alam, di ba? Si Jokey ang may magandang relasyon kay Jacob. Noong huling pagkakataon ay kinutya ni Panming si Jacob, siya ay laging nandyan niya para tulungan si Jacob. Nakita ni Jacob na lumingon si Jokey, ngumiti at inilibot ang kanyang mga mata, at sinabing, bakit mo sinasabi na hindi ko alam? Kung sasabihin ko sa'yo, kasama ko si Mei Ching ngayon, maniwala ka man o hindi. Nagpadala ng boses si Jokey at nakangiting sinabi, naniniwala ako, syempre naniniwala ako, ano ba ang relasyon ninyong dalawa? Noon, kayong dalawa ay nakilala naming sa paaralan. Isang perpektong tugma, nang marinig ito ni Jacob, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan, kaya't nagboses din siya at tumawa ng malakas. Haha, Jokey, nagsasabi ka ng totoo. Si Lilan, isang babaeng kaklase na may magandang relasyon kay Mei Ching noon, sinundan siya ng galit na ekspresyon at sumimangot. Jacob, scumbag ka pa rin na may ngiti. Ikaw ang kumuha kay Mei Ching ng galit na galit. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makilala si Sister Mei Ching sa napakaraming taon. Bigla na naman nahiya si Jacob. Noon, hindi sinasadyang nanloko siya kay Elaine pagkatapos uminom. Ang insidenteng ito ay sa paaralan, ngunit alam ito ng lahat. Kahit iniisip ang tungkol dito ngayon, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay niya. Nang hindi alam ni Jacob kung paano sumagot, isang tao sa grupo na hindi nagsalita ay tumalon at direktang nagpadala ng pulang sobre. Kabanata 902. Matagal nang nahawakan ni Jacob ang pulang sobre, kaya agad niyang pinindot ang pulang sobre, at nagulat nang malaman na siya talaga ay nakatanggap ng 200. Noon lamang niya natuklasan na marami sa kanyang mga kaklase ang nakatanggap ng 200. Tila ito ay isang malaking pulang sobre na may 200 ang bawat tao. Si Jacob ay nasisiyahan pa rin para sa 200 na hindi inaasahang kapalaran, ngunit nang makita niya ang isa pang nickname ng party, tinawag itong, I miss that beautiful sunny day. At lumingon ang kanyang mukha at biglang itim. Sa oras na ito, lahat ng mga kaklase sa grupo ay sumasabog. Aalis na ako, salamat boss. Boss Zai Wenru ng 1 Ian Diving, every shot is 200 per person, ay talagang hindi karaniwan. Narinig ko na si Boss Zai Wenru ay kumita ng maraming taon, at siya ay talagang nararapat sa kanyang reputasyon. Ayan yun, nagpasalamat ang mga tao kay Boss, ngayon kilalang negosyante na siya sa Hong Kong, ano ang binibilang nitong maliit na pera? Ang lalaki ay nagpadala ng isang nakangiting mukha at isa pang boses. Nagsasalita sa isang Hong Kong accent at nagsabi, nako, bumalik si Mei Ching mula sa Estados Unidos. Tuwang-tuwa ako, kaya nagpadala ako ng pulang sobre para mapasaya ang lahat. Pagkatapos magsalita, nagpadala ulit siya ng pulang sobre. Sa pagtingin sa palayaw ng iba, si Jacob ay tila nahuhumaling kay Mei Ching, at siya ay natural na sobrang nabalisa. Gayunpaman, nang makitang lumalabas ang mga pulang sobre, nag-atubili siyang bitawan. Kaya't maaari lamang niyang isumpa ang taong ito sa kanyang puso, dahil sa pagiging bulag, habang inaabot at pagbukas ng pulang sobre. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa na naman itong pulang sobre na 200 ang bawat tao. Sa 2 pulang sobre na ito, ang kabilang partido ay nakapagbigay na ng higit sa 10,000. Biglang nagkaroon ng maraming papuri sa grupo. Ang kabilang partido ay ngumiti sa sandaling ito. Atensyon sa lahat, ang ikatlong round ng pulang sobre ay nandito na. Pagkatapos magsalita, isa pang pulang sobre ang ipinadala. Nagmamadali ang lahat para kunin ang pulang sobre, at umorder din si Jacob ng pulang sobre nang walang anumang pangako. Bilang resulta, ang ikatlong pulang sobre ay 200 pa rin. Medyo natarante si Jacob, hindi niya talaga maisip kung sino ang taong ito. Pagkatapos ng lahat, wala silang mga kaklase mula sa Hong Kong noon. Magkaklase silang lahat galing mainland China.
Kaya sino ang taong ito na nagsasalita ng Hong Kong at Taiwanese? Sa oras na ito, ang kabilang partido ay nagbigay ng ika-4 na pulang sobre. Ang taong kulog ay 200 ang bawat tao. Pagkatapos ay dumating ang ika-5 pulang sobre na 200 pa rin ang bawat isa. Sa loob lamang ng 1 o 2 minuto, lahat ng online na kaklase sa grupo ay nakakuha ng pulang sobre ng 1,000. Ngunit hindi nahawakan ni Mei Ching ang pulang sobre ng kabilang partido. Sa oras na ito, nawawala ang magandang araw. Ako ay lumipad mula Hong Kong papuntang Ores Hill ngayong umaga. At ako ay tumutuloy sa Shangri-La Hotel. Nabalitaan kong nakatira din si Mei Ching sa hotel na ito. Hindi ko alam kung nandito ka. Anong kwarto? Kung ito ay maginhawa, mag-apply sa pamamagitan ng aking kaibigan at sabihin sa akin ang numero ng iyong kwarto sa private chat. Gagawin kong makipag-chat sa iyo. Pagkatapos noon, nasa likod pa rin si Mei Ching. Nang makita ito ni Mei Ching, hindi niya maiwasang sumimangot at mahinang sinabi. Itong si Zai Wenro ay ang parehong bilang siya pagkatapos ng 20 taon. Mahilig siyang magpakitang gilas. Kabanata 903. Zai Wenro. Nang marinig ni Jacob ang pangalan ay napawi ang kanyang selos. Itong si Zai Wenro ang pinuno ng External Relations Department ng Student Union noong panahong iyon. Isa rin siyang mayaman na pangalawang henerasyong pamilya. Noon, siya at si Pan Ming ay isa sa mga manliligaw ni Mei Ching. Kaya lang noong panahong iyon, walang interes si Mei Ching sa kanya at kay Pan Ming. Kaya kahit na si Zai Wenro ay hinabol si Mei Ching sa loob ng maraming taon, si Mei Ching ay hindi pa rin natinag. Matapos magkasama sina Jacob at Mei Ching, si Zai Wenro ay nagtrabaho laban sa kanya sa iba't ibang paraan, palaging sinusubukan ang kanyang makakaya upang ipakita sa harap ni Mei Ching. Nang maglaon, pagkatapos makipaghiwalay ni Mei Ching kay Jacob, napagtanto niya kaagad na ang kanyang pagkakataon ay dumating na, kaya naglunsad siya ng nakakabaliw na pagtugis kay Mei Ching. Ngunit hindi pa rin siya tinanggap ni Mei Ching, ngunit diretsyong pumunta sa Estados Unidos. Napakayaman ng pamilya ni Zai Wenro. Itinatag na ng kanyang ama ang kanyang negosyo sa Hong Kong bago siya pumasok sa universidad. Masasabing siya ang unang grupo ng mayaman na mga tycoon matapos magbukas ang bansa. Kaya naman, si Zai Wenro ay may matibay na background ang pamilya, kaya nagngangalit siya at pinadyak ang kanyang mga paa, hinabol si Mei Ching sa Estados Unidos. Nakakalungkot na kahit sa Estados Unidos ay hindi pa rin siya tinanggap ni Mei Ching. Nakita ni Zai Wenro si Mei Ching na sa wakas ay umibig sa isang Amerikano. At pagkatapos ay umalis sa Estados Unidos sa isang desperado na paraan. Simula noon, pumunta na siya sa Hong Kong para mag-develop. Mahigit 20 taon na ang lumipas, siya ay naging isang kilalang matagumpay na negosyante sa Hong Kong. Lubhang hindi komportable si Jacob, dahil alam niyang ang pinakakulang sa kanya ngayon ay pera, at ang pinakamayroon kay Zai Wenro ay pera. Sinong mag-aakalang kasama si Zai Wenro sa grupo ng mga matandang kaklase, basta lang na magpapadala ng mga pulang sobre, at magpapadala ng 10,000 ng sabay-sabay. Sa oras na ito, nagpatuloy ang mga mag-aaral sa grupo na nakatanggap ng mga pulang sobre ng papuri. Napakagiliw ni Boss Zai Wenro. Nang marinig niyang babalik si Mei Ching, siya hindi makaupo. Salamat boss, hindi ka natatakot na magseselos ang asawa ni Mei Ching. Ayan, agresibo kang nasagasaan. Noon, nakita ko ang sweetness ni Mei Ching at ng kanyang asawa. Huwag mong durugin ang dati mong puso na tumitibok ng 40 hanggang 50 taon. Paano mo ipapaliwanag kay Mrs. kapag umuwi ka? Sa oras na ito, si Lilan, isang mabuting kaibigan ni Mei Ching, ay gumawa ng tahimik na ekspresyon sa grupo at nagsabi, "Huwag mo itong pag-usapan dito, ang asawa ni Ate Mei Ching ay namatay na." Pagkasabi pa lang ni Lilan nito ay agad namang nagbasbasan ang mga matatandang kaklase sa grupo ng ekspresyon na nakahalukip-kip ang mga kamay. Marami ring tao sa loob ang nagsasabing, "Kapatid na Mei Ching, baguhin ang aming kalungkutan." Gayunpaman,
Kahit na ang lahat ay nagsabi ng gayon sa ibabaw, karamihan sa mga lalaking estudyante ay hindi makaramdam ng awa sa pangyayaring ito. Lalo na si Zai Wenro, hindi niya alam kung gaano siya nasasabik nang marinig niyang namatay ang asawa ni Mei Ching. Ang hinihintay niya ay ang magkaroon ng pagkakataong tunay na makasama si Mei Ching. Pagkatapos ng lahat, ito ang babaeng hindi niya nakuha. Ngayong pumanaw na ang kanyang asawa, wala na bang balakid sa kanya? Kabanata 904. Kaya naman, agad na sumagot si Zai Wenro sa grupo. Oy, matagal nang pumanaw ang asawa ko. Mukhang pareho kami ni Mei Ching ng kapalaran. Isang matandang kaklase na may magandang bagay, narinig ang kanyang mga salita at agad na sinabi sa grupo. Oh, kung gayon ikaw at si Mei Ching, hindi ba ito isang laban na ginawa ng langit? Nakisali rin ang ilan pang matatandang kaklase na kumuha ng kanyang mga pulang sobre. Sinabi pa nga ng ilang tao, oh, Zai Wenru, ikaw at si Mei Ching ay balo na. Pagkatapos ay kayong dalawa ay talagang angkop. Naaalala ko na mayroon kang isang malambot na lugar para kay Mei Ching noon, dapat kang magsumikap. Kaming mga matatandang kamag-aral ay pinagpapalaka mula sa aming mga puso. Nang marinig ito ni Zai Wenro, agad siyang tumawa at sinabing, kung gayon, gusto kong magpasalamat sa mga old classmates for their blessings in advance, but this matter still depends sa sasabihin ni Mei Ching. Pagkasabi noon, sinabi niyang muli, sasagot man o hindi si Mei Ching. Nagpa siya akong bumalik sa Ores Hill para sa pangmatagalang pag-unlad sa oras na ito. Hindi ba? Isang tao sa grupo ang bumulalas, Zai Wenru, ang pamilya mo ay umuunlad sa Hong Kong sa loob ng maraming taon. Bakit bigla mong naisipan na bumalik sa Ores Hill sa oras na ito? Sinabi ni Zai Wenru, si Mei Ching ay nanirahan sa Estados Unidos sa loob ng maraming taon, at siya ay nagpasya na bumalik ngayon. Mas maganda daw sa Ores Hill. Ito ang lugar kung saan natin idinulog ang ating kabataan. Pawis at luha. Balak kong bumalik sa pagkakataong ito at magretiro sa Ores Hill. Hindi na napigilan ni Jacob. Agad siyang nag-tweet sa grupo, Zai Wenru, payuhan kita na huwag manirahan sa Ores Hill. Hindi ka gusto ni Mei Ching noon, at imposibleng magkagusto siya sa iyo ngayon, kaya huwag mong abalahin ang iyong sarili. Sa katunayan, si Jacob ay labis na kinabahan at mababa sa panahong ito. Sa kanyang opinyon, si Zai Wenru ay isa ng malaking negosyante sa Hong Kong, na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, at mas malakas siya kaysa sa kanyang sarili at hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi siya nagkaroon ng magandang buhay sa mga nakaraang taon. Kumpara sa high-spirited self sa kolehiyo, ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Ang mahalaga ay hindi pa sila hiwalay ni Elaine, sila pa rin ay kasal, at si Zai Wenru ay balo na ngayon. Nagkataon na balo din si Mei Ching, kaya kung sila ay magkasama ay talagang maganda. Sa makatuwid, gaano man ang paghahambing, siya ay nasa isang dehado. Hindi niya nakita si Mei Ching sa loob ng maraming taon, at hindi malaman ni Jacob kung ano ang iniisip ni Mei Ching ngayon. Paano kung makita niya si Zai Wenru sa mismong party sa tanghali? Nakita ni Zai Wenru si Jacob na nakikipag-usap sa grupo sa oras na ito, at nakangiting sinabi. Oh, naisip na ang orihinal na Student Council President natin ay mang-aagaw lang ng pulang sobre. Hindi ko inaasahan na sa wakas ay nagsasalita ang Pangulo. Namula agad ang mukha ni Jacob nang marinig niya ito. Gaya nga ng kasabihan, siya nga ay matamlay at short-handed. Inagaw lang niya ang ilang 200 red envelope sa iba. Ngayong nakilala na siya, medyo hindi na talaga maatim ang mukha niya. Ito ay walang pagkain sa bulsa, gulat sa aking puso. Si Jacob ay hindi kailanman nagkaroon ng masaganang buhay. Bilang karagdagan, si Elaine ay palaging namamahala ng pera sa pamilya dati. Sa makatuwid, kahit na kumuha siya ng pulang sobre ng 5 at 8 mula sa WeChat group, pwede siyang maging masaya ng matagal. Kaya't matagal nang nakaugalian na kunin ang bawat pulang sobre. Ngayon, nagbigay si Zai Wenru ng mga pulang sobre sa grupo. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan kung sino ang nagpadala nito.
Ang unang bagay ay sunggaban muna sila. Sa huli, ang bawat isa sa mga pulang sobre na ito ay 200, at si Jacob na nakahawak nito ay lihim na masaya sa kanyang puso. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pag-grab ng isang pulang sobre ay ibinigay ng isang karibal sa pag-ibig, at ang grab ay wala rin sa ugnayan. Hindi katumbas ng halaga ang pagkawala. Nang makitang tumigil siya sa pagsasalita, patuloy na panunuya ni Zai Wenru. Ang presidente ay magandang opisyal. Graduate na siya for so many years. And he still wants to order me. Kinagat ni Jacob ang kanyang anit at sumagot, hindi ako nag-uutos, kundi para hikayatin ka, para sa iyong sariling kabutihan. Agad namang sumagot si Zai Wenru. Para sa ikabubuti ko, para sa ikabubuti ko, hindi mo ako pinayagang bumalik sa Ores Hill, para manirahan at makasama siya. I thank you Guy, it's been so many years and still hindi makakalimutan si Mei Ching. Natatakot kang babalik ako sa Ores Hill para manirahan. Maging karibal mo sa pag-ibig. Kabanata 905. Nang marinig ang sinabi ni Zai Wenru, medyo nakonsensya si Jacob. Talagang natatakot siya na si Zai Wenru ay maging karibal niya sa pag-ibig, ngunit tiyak na hindi niya masabi ang mga ganoong bagay sa kanyang mga kaklase. Tutal may asawa na siya. Sa makatuwid, maaari lamang niyang sabihin sa grupo na labag sa kanyang kalooban. Natatakot ako na napakatagal mo na sa Hong Kong, at bigla kang hindi komportable kapag bumalik ka sa Ores Hill. Lahat tayo ay matanda na at tumatanda na ang ating mga katawan. Kaya't nagmamadali tayong magpalit ng magkaibang tubig at lupa. Sa mga lungsod, marahil ang kalusugan ay magiging isang problema. 2 beses tumawa si Zai Wenru at sinabi, mabuti ang kalusugan ko, kaya hindi kita guguluhin. Hindi na nag-abalang kausapin siya ni Jacob, inilagay ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at sinabi kay Mei Ching sa tabi niya. Mei Ching, pumasok tayo sa loob at mamili. Tumango si Mei Ching at nagpatuloy sa paglalakad sa paligid ng alma mater kasama niya. Pagkalipas ng 10:00, tiningnan ni Mei Ching ang oras at sinabi kay Jacob sa tabi niya. Ang class reunion ay 11:00. Sa tingin ko ay malapit na ang oras. Punta na tayo ngayon. Tumango si Jacob, ngumiti at sinabi. Okay. Nang maglaon, pinaandar niya ang kanyang BMW 5 Series at dinala si Mei Ching sa Brilliant Club. Sa pagkakataong ito, nag-book si Paul para kay Mei Ching sa ika-14 na palapag ng Brilliant Club. Ito ay ang pinakamataas na antas ng Brilliant Club, na maaaring maabot ng mga normal na miyembro. Hindi mapigilan ni Jacob na medyo magulat. Sa huling pagkakataon na umasa siya sa kanyang manugang na si Charlie, para makilala si Mr. Orville, pumunta siya sa ika-10 palapag. Ngunit hindi inaasahan na sa pagkakataong ito, ay makapag-book si Paul ng direkta sa ika-14 na palapag. Ang 15th floor daw ay ginagamit ng pamilya Song at hindi ito bukas sa publiko. Sa madaling salita, dapat si Paul ang pinaka-senior na miyembro dito. Ang ika-14 na palapag ay magiging maluho sa langit. Habang naglalakad sa elevator, hindi napigilan ni Jacob na tanungin si Mei Ching sa tabi niya. Meking, si Paul at ang pamilya ng Song ay mabuting magkaibigan. Tumango si Mei Ching at sinabing, kung tutuusin, marami na kaming naging kooperasyon. At tinulungan namin silang malutas ang maraming problema sa legal na paraan, kaya ang pamilya Song ay medyo magalang sa amin. Si Jacob ay namangha sa kanyang puso. Parang bata pa talaga si Paul na binate at nangangako. Lumapit ang dalawa sa malaking luxury box sa ika-14 na palapag, at maraming matandang kaklase ang naghihintay na sa kahon. Ang kahon na ito ay may mesa na kayang tumanggap ng 50 tao para sa hapunan ng sabay. Ang mesa ay napakalaki at napakarangal. Electric ang buong table, hanggat ang isang tao ay nakaupo doon. Ang pagkain ay iikot sa harap ng paulit-ulit sa isang pare-parehong bilis, na tinitiyak na ang lahat ay matitikman ang bawat ulam. Bukod dito, ang gayong malaking mesa, na puno ng 100 pinggan, ay lubhang maluho. Sinasabi na ang pamantayan para sa naturang pagkain,
ay nagsisimula ng hindi bababa sa 20,000 bawat tao. Mayroong higit sa 40 matandang mga kaklase na dumating dito ngayon, na higit pa sa huling beses. Tinatayang mas malaki ang gastos ni Paul para sa entertainment na ito na higit sa 1 milyon. Nang makitang magkasama sina Mei Ching at Jacob, maraming matandang kaklase ang natulala. Ang isang taong may magandang bagay ay direktang tumuturo at nagtanong, Mei Ching, bakit kasama mo si Jacob? Nagkakilala ba kayong dalawa nang hindi sinasadya? O nagsama kayong dalawa? Sa gitna ng karamihan, isang napaka-estilong nasa katanghali ang gulang at matandang lalaki, na nakasuot ng high-end na suit na may sinuklay ng malaking likod ang kanyang ulo. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mei Ching, at siya ay si Zai Wenru.